Good morning po sa inyong lahat and then God bless po. Nakaligo na po kami Aya. Ngayon naman mag-breakfast kami. Naglaga na po ng dalawang tindahan para kay Aya. Kailangan po siya ng proper oats. May iba naman, hindi naman dire-diretso yung kanin. And then ito, bread lang ako. Breakfast po tayo lahat. Pagbalik po yung kaya ng kulot. Maraming salamat po sa akin. Ito, naglaga na po kami. Yun po. Kasi, sige, naubusin muna ito. Tapos ito. Sa'yo yan. Sabi ko kasi kay Aya, milk lang siya and egg. Nakain na kain na. Ubusin mo yan. cheers. Grabe lang po yung araw. Hapon ulan, maghapon. Salita mo ito. Mas nyo ngayon, huwag kang anak ka, ikipagdagdaran kapag nagsasalita yung father out. Yung grade po kami makalectin. Huwag mo silang gayahin. Ay, grade 2 pa. Huwag ka liling na sa katabi mo kapag nagsasalita si father. Ito yung bigay nila natin yung pinakain. Hello. Maa. Okay. Kaya mo lang, huwag lang bakan. Yun lang. Hindi lang everyday yung pag-ceremony nila. Ay, ang buti naman. Monday and Friday na lang. Ganun nga sa iba yan. Yung iba nga Monday lang eh. Every Monday lang. Tapos na po kami nag-breakfast ni Mama. Maya-maya, ihatid na po ako ni Mama sa harap. Diyan po si Papa Ragan, pero maliligo na daw po. Maya-maya alis na din po ako. May mas po kami ngayon. Yay! Makakakain na naman po ako ng kusya. Yan na po si Mama. Ma! Ang oras pa ba? Hatid kita? 7:05. Kaya maya. Okay. Hatid kita. Mag-share ka mo, magkakang kita ihatid. Mama, halika muna dito. Magpakita. Nilabas ko na itong siprituhin kong dalagang bukid para sa aming lunch. 5 peraso. Talagang bukid naman kami ngayon. Pagod ko siya sa asin. And then, ang palaya, maliit lang na palaya to. Takpan ko muna para hindi mangamoy. Ito naman yung ampalaya. Malit lang po kasi ako lang nakakain ito pag mapait.
Ibabad ko muna to sa asin. Medyo maaga pa naman. Merienda muna ako with hot water. Mga 10 ako magluluto. Quarter to 10. Ayun pa rin ko. Yan, quarter to 10. Rest ko muna yung binabad ko ang palaya sa tubig at asin. And then yung dalagang bukid na isda. Ayan, maya, lutuin ko na. Kaya muna ako. Kanina kasi naglaba din ako. Bago ako magbabad yung malulutuin ko mamaya yung pang lunch. Kaya hindi na po namin nilipat si Aya sa school. Kasi ano din namin, yung Aya, yung natingnan, wala po siyang sariling siya sa room. Hindi parang hindi pa ready si Aya na lumipat. Kasi siyempre, nasanayan yung mga kaibigan niya nung grade 3 siya. And then, may ano pala dapat sana may lilipat na kaklase ni Aya. Itong grade 4. Kaso, parang, wala daw siyang kaibigan doon. Nakausap ni Aya kahapon. Kasi nakita ko yung kanyang papa na sa GC namin, kaya tinanong ko si Aya. And then, tinanong din niya yung lahat niyang kaibigan ng grade 3. Kaya, binalik siya dyan sa dating school na pinapasukan. Parang dyan pa, komportable si Aya. Saka na siguro pa nun. High school na. Yun. And then, pinaghahandaan namin yung kakalis po ni Aya. May mga nagsasabi, nag-iisang anak naman daw si Aya, bakit nandyan siya, kaya siya ganyan. Wala naman po yun sa school siguro po yung saan papasok yung bata, diba? And then, okay naman si Aya sa kanyang pinapasukan. Paghahanda namin talaga yung kanyang pagka-college. Doon namin ibubungos yung suporta namin sa kanya. Sa ngayon, dyan na muna siya at komportable siya. Bata pa naman siya, and then elementary. Diba? And then ngayon si Aya, hindi ko siya masyadong binibilan ng mga damit-damit. Sa bilis niyang lumaki. Saka na siguro pa na high school na siya, gano'n. Hindi may mga nabibili pa naman akong okay sa kanya. Kaya ngayon maging practical, hindi porque nandun si Papa Ryan sa Taiwan, bili ng ganito ganyan. At hindi naman ako ganun practical ako eh. Yung mga talagang kailangan lang niya. Kung ano man po yung meron kami ngayon, kami ni Papa Ryan, pinapahalagahan ko po yun at iniingatan. Siyempre, hindi naman po lifetime yung nandun po siya sa Taiwan, tsaka yung sa YouTube. Kahit paano may naalawin sa YouTube at talaga yung mga kinikita po niya is iniingatan ko. Kumbaga, hindi po ako waldaserang. As
asawa. And then, hindi naman din po pala ako palabili eh. Since nandito naman ako sa bahay, hindi po ako yung palabili ng mga kung ano. Siguro nag-order ako sa Shopee or may mga bili-bili. Yun po yung pangangailangan po namin talaga ni Aya. As in yung mga pangangailangan, hindi po yung luho lang talaga. Alam ko din po yung buhay abroad kasi galing din po ako sa Taiwan ng 3 years. Nung Taiwan nga po ako, kung hindi lang ako binilan yung paparayan, hindi ako magkakaroon ng issues ng Adidas. Tsaka parang wala akong nabiling doon, masyadong damit na branded. Hindi ako nakipagsabayan doon na bibili ng ganito, ganyan. Hindi. Parang mga nabili ko lang doon, ipay-ipay, yung tig 100. Kasi wala din akong mapiling masyado. Walang sinishare ko lang po yung mga karanasan ko. Thankful po kami at wala kaming utang, yun lang. And then, kami, good health, yun. Sa rin yun. Dami yung nagsasabi na mabilis ang anak si Aya, bakit ganito ganyan. Minsan, katawa-tawa lang ako. Tinatawanan ko lang sila. Yung iba kasi, ang isip nila, porket abroad, ang ganda-ganda sa abroad, hindi nila alam yung kanilang mga mahal sa buhay. Nagpapakahirap doon. Hindi ko naman nila lahat. Hindi nila alam yung status ng kanilang mahal sa buhay sa abroad. Sa picture-picture lang yan, masaya. Pero pagdating yan sa work, sila, stress na. Lalo pat kunyari may katrabaho silang, feeling nila sila yung may-ari ng company. Ganyan. Na-experience ko yun nung nasa Taiwan ako. Saka ko na ikakwento at magte-10 na magluluto na ako. Ubusin ko lang yung hot water. Lumamig na nga, isa kakadagdag ko. Magluluto na ako, pero prepare ko muna tong itlog para sa ampalaya. Igigisa ko siya sa bawang sibuyas din para lalong masarap. Maglagay na ako ng cooking oil. Gisa ko na itong bawang. Sibuyas. Lagay ko na itong ampalaya.
Ilagay ko na itong oil. Tapos na yung ampalaya, ito namang dalagang bukid. Labang bang sinigang. Nakauwi lang po si Aya, kakain na po kami. Malangaw po pag ito yung pinipilito ko, yung dalagang bukid. Kaya ito tayong lahat. Thank you Lord sa tanghalian namin. Thank you Lord. Amen. Kasi, kain na anak. Huwag ka na muna mag-ampalaya. Ay, ampalaya. Talong Kasi si Aya parang may ada dito sa palong. Okay na. Ay ka na. Excuse me. Yes, ang daming bawang. Ay, sibuyas. So, sa akin po ang siyempre mag-ano si Aya is the cheers. Thank you Lord. Cheers, thank you Lord. Una so para po sa inyo. May lamang na doon ako sa cellphone. Google ka. Isda ka Kaya, Magulang ako okra. Ano ko yan? Magkakasakit ka. Mag-isda na. apa? Anong subject inaral niyo pala? Bago ang math. Hindi tapos na yung math. Ay, hindi kayo nag-study kanina. Apa. Ganda ka nung naghintay. Nag-study ng science tsaka yun ang science. Ano pag-aralan niyo science? Yung tungkol yung sa scientist tapos magbubo kami ng letter. Assignment. Kasi Apa. nandyan. Alam mo na. Magbubo pa daw ng letter. Pagbubuo ng letter saan sa Maya? Hindi yung pagdudugtong yung mga yung letter, anong isang letter. Ang ganda, nakuha nyo. Apa. Galawin mo yung isdaan yan. Hindi nagagawang isda. Ampalaya lang. Sa ng ampalaya ngayon na hindi makain. Sarap ng sariwang okra. Bet! Kunti na lang. Yung ano nga lang. Hindi ka mo Apa. Mataan mo.